Nang lumaki si Florante, siya ay pinaalis ng kanyang ama na si Duque Briseo. Inahihintulot niya ang tamang paglaki ni Florante sa pagpunta niya sa Atenas. O anak, mabuhay ka ng mabuti at ikaw ay lumaki ng tama. Anak, sige na. Ikaw na ay umalis patungo sa Atenas. Doon, makikilala mo ang iyong guro na si Antenor. Salamat po, ina. Salamat po, itay. Aalis na po ako. Sana naman si Florante ay nasa mabuting kalagayan at malayo sa kapahamakan. Sana mabuti siya. Florante, nasan ka na? Kailangan na natin umalis. Nandito na ang sundo ko. Sana mas tumagal sana ang oras ko dito at panahon sa Albania. Ito pala ang Atenas. Ang ganda rito. Pero mas nais ko pa ring tumira sa aking dating tahanan. Isang buwan na hindi ko makain si Florante. Isang buwan na rin siya nagluluha dahil sa nais niyang umuwi. Gusto ko na umuwi. Ayoko na rito. Hindi pwede, Florante. Ito ang ginugusto ng iyong mga magulang. Nang ikaw ay lumaki ng mabuti, ng tama at responsable. Lahat ng kamag-aral ni Florante ay bata katulad niya. Isa sa mga ito ay si Conde Adolfo, anak ni Conde Sileno. Mas matanda nga sa akin si Adolfo, matalino pa siya. Paano pa naman ako? Ang hindi alam ni Florante ay ang kasamaan palad na itinatago ni Adolfo sa lahat ng nakikilala niya. Pero hindi tumagal na sumikap si Florante at nataasan niya si Adolfo sa 6 na taon. Dahil dito, umapaw sa galit at inggit si Adolfo at nagbunga ng isang masamang balak niya kay Florante. Lahat ng tao ay nakaalam dito at nag-iba ang tingin nila tungo kay Adolfo. Sa pagdiriwang ng kanilang paaralan, ay sinadula nila Florante at Adolfo ang Oedipus Rex. Ako, si Eteocles. Adrasto, ikaw ay ang aking kapatid. Hindi pwede. Kinuha mo ang aking dangal at dignidad. Kailangan mong mamatay. Nang pagkasigaw ni Adolfo, bigla niyang inatake si Florante. Ngunit hindi natamaan si Florante. Ano ang ginagawa mo, Adolfo? Hindi mo ba nakikita na nais kitang patayin? Ngunit hindi siya kumibo. Patuloy pa rin niyang inihahablos kay Florante ang kanyang espada. Nang nakuha ang panahon, dumating sa tulong ni Florantes Menandro, ang isa niyang matalik niyang kaibigan. Umalis ka sa aking daan, Menandro. Sa amin lang ito. Natalo ni Menandro si Adolfo. Nang lumipas ang 1 taon, nakakuha ng liyam si Florante na nagsasabi Florante, aking minamahal na anak, magsasabi ako ng malungkot na balita. Ang iyong ina ay pumanaw na. Kailangan mo nang umuwi galing sa Athens. Matinding kalungkutan ang kanyang naramdam nang mabasa niya ang liham na ito habang siya ay nag-aayos
ng gamit upang makabalik sa Albania.